Magkano ba ang kitaan sa pag-promote ng sugal at ang sistema nito? Pasintabi lang po, sa lahat ng sasabihin ko dito ay pawang katotohanan lamang at base sa aking experience. Okay? Bakit ka naman maniniwala sa akin? Hindi naman ako mukhang katiwa-tiwala. Kasi ako po mismo, me, myself, and I, ay nagpo-promote ng sugal dati. Pero matagal ko na pong tinigilan. Matagal na po, mga siguro last week. So sa video na to, malalaman mo at ipapaalam ko sa iyo kung magkano nga ba ang kinikita ng isang vlogger na nagpo-promote ng sugal. At yung sistema nito, yung illegal online casino or yung tinatawag na illegal online gambling. Bakit ko naman sinabing illegal? Bago ko sabihin ng lahat-lahat mga taropa, bago ko ibulgar ang lahat-lahat, maaari munang pakiusap ko sa inyo, panoorin nyo muna tong next video. Walang kawala sa mga operatiba ang umuloy panloloko gamit ang online casino sa Cavite at Parañaque. Ang leader ng isang grupo nagtangkapang tumakas. Panoorin sa eksklusibong pagtutok ni John Consuelo. Bit-bit ang warot mula sa korte. Sabay-sabay na pinasok ng NCRPO at PAGCOR ang apat na target area sa Cavite at Parañaque. Sa ikalawang palapag ng isang target sa Parañaque, may nagtangka pang mag-lock ng kwarto pero napigilan siya ng mga pulis. Doon inabutan pang nagko-computer ang ilang umano'y nasa likod ng isang online casino scam hub. Ito ay yung pinaka-workstation ng isa sa mga grupo na ni-raid ng NCRPO dito sa may bahagi ng Parañaque. Makikita natin itong mga computer sa Ilacaon pa na siyang ginagamit daw bilang marketing arm ng sindikato. At tulad nga nito, nakadilang binuboost itong mga ads na to para mahikayat ating mga kabayan na sumari sa kanilang online casino na direkta naman na malalaro sa mga cellphone tulad dito. Ayon sa PAGCOR, nakasamang nagsiyasat sa facility ng online casino, walang permit mula sa kanila ang operasyon ng grupo. Itinanggi ng leader umuno ng grupo na scam ang kanilang online casino at online games. Pain po talaga. Pag nare-receive naman po yung, kumbaga, pag nag-cash out, nare-receive naman po. Maximum 100,000 po daily. Hindi po namin alam na ganun po pala yung sistema na license para ang kailangan talaga. Bukod sa computers at gadgets, kinumpis ka rin ang mga sasakyan na walang papeles na gamit ng 12 naaresto. Naharap sila ngayon sa reklamong illegal gambling at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Ano, tapos na ba? Tapos na pala So siguro naman, alam mo na ang pinupunto ko kung bakit ko sinabing illegal ang mga online casino na yan. Kasi wala silang permit at hindi sila under ng PAGCOR. PAGCOR means Philippine Amusement and Gaming Corporation. Kasi wala silang binabayad na tax. Laki-laki ng kinikita nila tapos hindi man sila magambag sa kaban ng bayan. So ito na nga. Ang galawan ng mga yan is i-message ka nila gamit ang kanilang mga dummy account at o-operang kanila na mag-promote ng sugal kapalit yung kanilang ibabayad. Tapos, idedepende nila yung ibabayad nila sa'yo through your followers or through your views. Kasi the more followers you have, the more views you have, the more mas malaki yung ibibigay nila sa'yo. Halimbawa ako, 181,000 followers ako, tapos yung views ko is katamtaman lang. Ang pinakamalaking ino-offer sa akin is 10,000 pesos. What more pa kaya sa mga million followers at million views? 'Di ba? Imagine that kung magkano. Ginawan ko naman po ng video 'yon kasi nasilaw ako sa 10,000 kasi 10,000 easy money, po-promote mo lang. So ngayon, nung promote ko, hindi ako binayaran. Ewan ko, na-scam ako. Bigla na lang silang hindi nag-chat, hindi nag-reply. Pag nagkasundo na sa presyo, bibigyan nila kami ng demo account. Which is yung pinang-uuto namin sa inyo. Yung account na marami ng pera, yung kunwari 50,000 na yung pera, tapos ipapakita namin sa inyo, nilalaro namin para maingganyo kayo at mauto nga kayo. Yun. Sa demo account na yun, kahit matalo pa kami, kahit maubos yung pera nun, okay lang kasi hindi naman namin mawi-withdraw yun. Kasi wala lang talaga yun. Kumbaga, example lang yun. Hindi siya ka-withdraw. Pang-uto lang talaga.
Ngayon, habang inuuto ka ng vlogger na sinusuportahan mo na kahit walang kasining-sining ang mga content, magpapauto ka naman. Okay lang naman sa'yo kasi tumutulong naman yung vlogger na yun Tumutulong naman ng pinansyal sa kapwa. So ngayon, habang ginagamit niyo yung demo account na pinang-uuto sa'yo, ipapakita niya sa'yo doon na nananalo siya, easy money. At ang sasabihin niya sa'yo, mag-register at mag-cash in ka doon sa link ko. Ayan, yung link na yan, swerte yan, mag-register ka dyan. Para magaya ka sa akin, eto, nananalo ako. Yun, ganun. Ngayon, pag pinindot mo yung link ng mga vlogger na yan sa pagpupromote ng sugal, at nakapag-register at cash in ka, anong mangyayari dun sa kinashin mong pera? Ang pinakamababang kinakash in sa mga illegal online casino na yan is 200 pesos. So, yung 100 pesos dun is commission ng vlogger na nag-promote. Tapos yung another 100 pesos mapupunta dun sa mga nagpapa-promote dun sa mga sindikato. So imagine, 10,000 tao ang nauto ng mga vlogger na yan sa kanilang mga followers. 10,000 times 100 is equal to 1 million. Commission lang yun. Iba pa yung bayad ng sindikato sa vlogger na yon. So malaki ang kitaan, di ba? What more pa, dun sa mga sindikato, upo-upo lang dun, pero nagkakapera. Ang napapahamak yung vlogger kasi siya yung nakapront. Syempre, di mo naman masisisi yung vlogger. Nasisilaw lang sa pera kasi alam mo naman, mababa lang ang kitaan dito sa Facebook. Bakit ganun ang nangyayari? Kasi once na mag-cash in ka dun sa online casino na yan, sure ball na talo yan. Walang nananalo sa casino na yan. Walang nananalo sa mga online casino gambling na yan. Yung 200 na kinashin mo, sure ball na talo na yon. Mapupunta na sa vlogger yun at saka dun sa sindikato. Kaya wag ka na magpauto sa mga vlogger na yan. Imagine na lang sa mga million followers na kunwari 100,000 na followers nila ang nauto nila na mag-click dun sa link na pinapaklik nila tapos mag-register and cash in ng 200 pesos. So yung 100 pesos dun, di ba nga, commission ng vlogger. So 100,000 times 100 is equal to 10 million pesos. Ganon kalupit ang punyetang to. Ako, mga taropa, matagal ko nang tinigilan ng pagpopromote ng sugal. Alam niyan ng mga tunay na sumusuporta sa akin. Kasi nakokonsensya na ako, mga taropa, kasi alam niyo naman, maraming perang nasasayang at nasisirang mental health ng mga tao. Pag nasira yung mental health nila, nasisira din yung financial health nila. So, ganun. Kaya malakas ang loob ko na ibulgar ang sistema at kitaan sa pagpupromote ng sugal. Pero kung sakali man na magkahulian at inuli ang mga vlogger na nagpo-promote ng sugal, ngayon at pati dati, handa akong pagbayaran ng mga naging kasalanan ko. Basta may ebidensya. Pero sa tingin ko, in my own opinion, na hindi madadamay ang mga vlogger dito na nagpo-promote ng sugal. Kasi sa tingin ko sisingilin lang sila ng mga tax, yung mga malalaki na nakuha sa pagpo-promote ng sugal, at yung wawarningan. Kapag winarningan tapos nag-promote ulit, siguro doon na makukulong. Yun lang. So dito ko natatapusin tong video na to, mga taropa. Kung sa YouTube mo ito napanood, please like, comment, and subscribe. Kung sa TikTok or Facebook naman, like, comment, and follow. Maraming salamat sa panonood, mga taropa. Huwag na kayong magpauto sa mga vlogger na nagpo-promote ng sugal. At huwag na kayong magsugal kasi masisira ang mental health nyo. Masisira lahat. So yun lang. Maraming salamat. Pasensya na ako, nag-promote din ako ng sugal. Magbabago na ako. Alright!